Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po at panibagong araw upang pasalamatan natin ang ating Panginoon. Pasalamatan natin siya dahil sa kanyang katapatan at sa kanyang dakilang pagliligtas sa atin. Kaya tayo narito sa araw nito upang papurihan siya at pasalamatan sa napakagandang ginawa niya para sa atin. Halina at ihanda natin ating mga puso at isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pakilig ng kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian, tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship and opening prayer. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Psalm 103, verses 1 to 13. At ito po ang sinasabi. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all who are oppressed. He made known His ways to Moses, His acts to the people of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. He will not always chide, nor will keep His anger forever. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is His steadfast love toward those who fear Him. As far as the east is from the west, so far does He removes our transgressions from us. As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. Tayo na lang. Umuli aming Diyos sa mga salamat. Ang naman panlilikha. Salamat, Panginoon, sa araw nito. Kami inyong iningatan. Yung pinibang muli bilang isang kagawa upang purihin ka, pasalamatan ka. Salamat, Panginoon, sa iyong pagandahan na loob sa amin. Alam niyo, Panginoon, na aming mga kasalanan ko. Ngunit hindi niyo ako pinabayaan, Panginoon, na kami ay mapahamak kang magkusap yung inyong kaisa-isang anak. Panginoon sa Kristo, siya nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. Siya nag-alay ng kanyang dugo sa aming kapatawaran. Sa katuwiran, Panginoon, kami ay naririto at tayo sa inyong harap. Pinupuri ka, Panginoon. Labis ang aming kagalakan, Panginoon, sa aming mga puso. Kami ay naririto na makinig sa inyong salita at umawit ng papuri sa inyo. Dahil tunay, ikaw ang aming Diyos, karapat dapat sambahin. Walang anuman o sino man para na makapapantay sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos magpakailan. Dalangin namin, Panginoon, sa araw nito. Nakasin niyo, Panginoon, ng mga sumasagabal sa aming, Panginoon, sa pagsamba sa araw nito. Kasi niyo, Panginoon, ang alalahanin. Dalangin namin na tanging sa inyo lamang, Panginoon, nakatuon ang aming mga puso at isipan sa pagkilig namin sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo kami baguhin ayon sa harapan at wakas. Ihanda niyo kami, Panginoon, hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon sa Kristo Jesus. Ihanda niyo kami, Panginoon, sa inyong kaharian, sa buhay na walang hanggan.
pagkat ikaw ang aming Diyos, tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating community singing sa pangunayan ng ating praise and worship team. Inaanyahan ko po ang lahat upang umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Psalm 103 verse 1 to 5 says, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who crowns you with good, so that your youth is renewed like the eagles. Sinimulan ni Haring David ang kanyang awitin sa pagtawag sa kanyang kaluluwa at buong pagkatao na purihin ng Panginoon at alalahanin ang lahat ng kanyang mga biyaya. Ang layunin niya para hindi niya makalimutan ang lahat ng mabuting gawa ng Diyos. Ipinahayag niya na ang Panginoon ay maawain, mapagbigay, tapat, magmahal at handang magpatawad. Binabalot niya tayo sa kanyang kabutihan at nililigtas ang ating buhay. Lahat ng pagpapalang ito ay nakamtan para sa atin dahil sa biyaya ng Diyos sa Panginoong Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, dumaloy ang habag at kagandahang loob ng Diyos at ang ating kaluluwa ay nagsigaling. Darating ang araw na pagagalingin niya tayo sa lahat ng ating mga sakit at ang ating lakas ay magiging lakas noong ating kabataan gaya ng sa agila. Kaya mga kapatid, magalak tayo sa kanyang harapan, ating purihin at itaas ang kanyang pangalan, ang Diyos na mabagin at ating tagapagligtas. Let's sing, Bless the Lord, O my soul. God is slow anger when we go astray. Bless the Lord, oh my soul, for all of our betrayals He will not repay. Bless the Lord, oh my soul. Through mercy and compassion, His great love is true. He covers our transgressions like the snow. As far as the east from west, for all our sins straight. Bless the Lord, oh my soul. Sing. He saved us from the pit when we had lost all hope. Bless the Lord, oh my soul. Spring of life, all His blessings flow. Bless the Lord, oh my soul. Our days will be
gracious is our God to us. Bless the Lord, oh my soul, and we will tell His goodness through eternity. Bless the Lord, oh my soul. And bless the Lord, you angels, all you heavenly hosts, and the living creatures here below. Praise the Father, praise the Son, and Holy Ghost. Bless the Lord, oh my soul. Now bless the Lord, you angels, all you heavenly hosts, and the living creatures here below. Praise the Father, praise the Son, and Holy Ghost. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Let's sing Holy, Holy. Holy, Lord God
Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. At to God be the glory. Good morning. Ngayon naman po ay dadakot po tayo sa ating pananalangin. Hintayin natin sila. Okay? Sige po. Ngayon naman po ay lalapit po tayo sa ating Panginoon. Higit po natin ang ating mga mata at tutulog tayo sa Kanya. Let's pray. Our loving Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa panibagong araw na binigay niyo sa amin. We thank you, O Lord, that you have given us this day of rest after 6 days of productivity and work. We are thankful, O Lord, that you have given us this day and which you have made, and we will be glad in it. And so, dear Lord, we are also thankful dahil sa 6 days of work that you have given us, so we can think about, O Lord, about the needs of our families. Through it, O Lord, you have blessed your people so that we can provide for our loved ones. Through it, O Lord, we can enjoy the work of our hands. And today, O Lord, we can come to your presence as one body, as one family in Christ. And through this day, dear Lord, we can express as one people, O Lord, our trust in you. And so we are thankful, dear Lord, that you continue to provide strength. You continue to provide for the physical needs of each one. And today, dear Lord, we come into your presence with singing and thanksgiving in our hearts. We also come to you, come into your presence humbly, seeking, O Lord, guidance and provision as well. O Lord, we humble ourselves before you. We confess our sins and seek, O Lord, the blessings that Christ has earned for us on the cross. Because of Him, forgiveness flows, and just as He has earned it for us, so we pray, O Lord, that you would restore us, that you would purify us, O Lord. With your word, we pray that we would be guided and that we would remember, Panginoon, how we ought to walk as your people. Dear Lord, we also pray for our country, the Philippines, and for our leaders. While we may not agree, Panginoon, sa lahat ng mga decisions that they make at sa mga bagay na nako-communicate, Panginoon, through social media or even media, and while we may not understand fully, dear Lord, yung mga issues that are being discussed, and we do not claim that, but we entrust these things to you, because you know and understand all things. And the leaders, O Lord, who continue to hold office are your ministers too. And so we pray for them. And ask that you would grant them wisdom even now, O Lord, as they lead us in the next few years. Dear Lord, we ask as well that for those who are responsible sa mga
recent na pangyayari, Panginoon, we pray that they would be held accountable. May, O Lord, the truth prevail. We pray against corruption and abuse of authority and ask, O Lord, we pray, O Lord, that order would be restored sa aming government. We ask, O Lord, that may you uphold those who hold, Panginoon, to righteousness. And we pray, O Lord, na maging accountable din those who should be held responsible sa mga pangyayari, Panginoon, sa aming bansa. We also pray as citizens that you would grant us patience sa aming mga leaders. And at the same time, O Lord, we pray that may you also grant us wisdom as we continue each day, Panginoon, in the life that you have given us. In the end, O Lord, we express our trust in you. Because above all thrones and rulers and powers and authorities, there is one who sits in the heavens, and that is you. You rule over all, and because of that, dear Lord, we can sleep soundly at night, and we can be content, Panginoon, with our day-to-day lives, Panginoon. We pray that may you continue to grant us that delight and satisfaction in you as you continue to provide for us. We also pray, dear Lord, para sa aming ministry for which we are thankful. Salamat, Panginoon, for this stewardship that you have placed under our care. We pray, O Lord, that we would continue to prove faithful, Panginoon, as we study, teach your word, and preach the gospel, O Lord, to those around us, to our loved ones, to our friends, to the people you send our way. We pray, O Lord, that we will be able to minister it, Panginoon, sa mga communities that you have placed us in, especially now, dear Lord, as we prepare, Panginoon, for next year's plans. We pray, dear Lord, that you would grant us wisdom. May you give us direction as we determine, Panginoon, yung mga the directions that we need to take about ministry as we prepare for next year. We pray, O Lord, that you would continue to grant wisdom in the hearts of our students also as they study your word. We pray that you would open their hearts to the gospel of Christ and the blessings that he has earned for us through his work in his life and death. We pray that we would also, as teachers, be diligent, Panginoon, in the study of your word so that we would be able to prepare the spiritual food needed to feed your people. Just as you have asked Apostle Peter about his love for you and your instruction to feed the sheep. So we pray, O Lord, that we would display this love as well in the ministry that you have placed under our care. We ask, O Lord, that we would be faithful also to make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them all that you have commanded us to do while holding on to the promise that you would be with us unto the end of the age. Grant, O Lord, that we as a church would be faithful in this, and that we would continue in it until you return. We also pray, dear Lord, para sa mga activities in the coming weeks. We are preparing, Panginoon, for
various Thanksgiving and fellowships as we prepare for the end of the year. May you provide and grant us na matapos, Panginoon, yung mga needed preparations and requirements for the different fellowships sa mga children, sa youth, and of course, sa church-wide fellowship as well. We pray, O Lord, that ultimately, O Lord, and above all these activities and preparations that we do, may you place in our hearts and minds the essence of all these, the essence of this season. And that is you. It is because you came down to live, to die, and to live again for your people. And so we are thankful for this. Dear Lord, today we also come with our personal concerns. We pray, O Lord, for the new families that you have given your church. We pray that we will be able to point one another to you. We pray as well for our students na naghahanda para sa kanilang last day of classes prior to the Christmas break. May they be able to fulfill, Panginoon, yung mga requirements nila, and may they, kung mayroong mga exams, may they pass, O Lord, yung kanilang mga courses with flying colors also. In the end, dear Lord, we pray that as you grant us, dear Lord, to fulfill yung mga iba't ibang mga vocations namin, may you remind us also that you have not placed us in these vocations and callings or positions and responsibilities or roles as students and teachers, as husbands and wives, as parents, as children, as brothers or sisters, for the sake of simply gaining knowledge or experience. But that you have placed us, O Lord, in these roles and callings, so that through it, O Lord, we would grow in holiness. That we would prove, O Lord, the faith that you have placed in our hearts, and we would prove obedient to you. And so we pray that we would grow strong in the faith as we obey you, Panginoon, in the different roles we have sa aming mga buhay. And so we would understand what it means to grow in holiness. That just as our Father in heaven is holy, so you have called us, O Lord, to be holy as well. O Lord, we also pray for one another, especially those who are sick. We ask, O Lord, that you would extend your healing hands upon them so that they would be well. We pray, O Lord, for Rachel, dahil sumasakit ng kanyang balakang, and as she nears, Panginoon, yung kanyang as she nears, dear Lord, yung kanyang due date, Panginoon, para sa kanilang baby ni Ronel. We ask, O Lord, that you grant her strength and good health. We pray that may they be able, O Lord, to may provide for them so that they would be able, O Lord, to sustain, Panginoon, until the 9th month. Nevertheless, nagpapasalamat po kami, Panginoon, that Rachel would be, at saka si Riley, are here today. We are thankful dahil nawala na yung upo ni Riley also. We also ask, O Lord, for those of us na inuubo at na-allergy din, that you would grant healing to them also. May you use the medicines they're taking at saka rest needed so that they would get well. We also pray for Kuya Owen. We are thankful na successful yung kanyang brain surgery, and that he is able to
get home safe and sound. We pray, O Lord, that may you continue to grant na quick recovery rin para sa kanya. We desire, O Lord, that and we rejoice with him and his family in the successful recovery that you have given him, in the successful surgery that you have given him. And now, Lord, we also ask that may you grant him na maging maayos, Panginoon, din yung kanyang recovery. We pray, dear Lord, also for Mami na ma-stabilize ang kanyang BP even as she takes, dear Lord, yung mga maintenance medicines niya. May you continue to provide for her. We pray na maging maayos din yung lahat ng mga nilalakad, dear Lord, as well. We pray for Shekinah dahil meron siyang ubot-sipon dahil sa dami ng mga ginagawa these past few days. We pray that you will give her strength as well for her healing and recovery. We pray, dear Lord, that may you also we pray also, dear Lord, for our loved ones na nasa abroad and who are preparing to come home also. And, we pray that you would keep them safe as well. We ask, O Lord, that you would grant strength, that as you grant strength, may you also give them protection so that they would get here safe and sound. We ask, O Lord, also that as we approach you now in the study of your word, may you open our eyes to the truth. Grant us to see your beauty in the study of your word. Grant us, O Lord, with ears to hear so that we would hear your call. And so, as we do so, may you open our hearts and minds, dear Lord, to your word and what it says. We pray that you would continue to speak to us, and that as you do so, may you change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa aklat ng John, chapter 14, verses 16 to 17, at Galatians chapter 4, verse 6. Sabang mga nating kapatid na si Renato Paterna, tumayo po tayong lahat ng pag-aalam sa salita ng Diyos. Magandang umaga po sa atin lahat. Buksan po natin ang inyong Biblia sa John 14, 16, and 17 po. Ito po ang sinasabi. Dadalangin ko sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakilala ng sanlibutan. Ngunit, nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Galatians 4:6. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumawag sa Diyos na Ama ko. Itong salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. Muli po, ang salita po ng Diyos ay katotohanan. At ito'y kanyang pinasihan. Ituturo po ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya.
Sinasanay po tayo nito kung paano matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin na ating pastor, si Pastor Raymond Benzer. Ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa aklat ni John chapter 14 verse 16 to 17 at Galatians 4 verse 6. Nawa ang banal na Espiritu po ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw nito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita, ang Ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Good morning. Morning po. This time naman po, hayaan niyo pong buksan ko po ang ating passage sa Tagalog. Para sa ating, at babasahin ko po para sa ating karagdagang kaalaman. So, John chapter 14, verses 16 to 17. Ganito po ang sinasabi. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay. Ay, Tagalog na pala yung binasa kanina ng ating kapatid. So, English pala. English yung babasahin ko. Sige. John 14:16 to 17. I will ask the Father and He will give you another helper that He may be with you forever. That is the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it does not see Him or know Him. But you know Him because He abides with you and will be in you. Tapos, Galatians 4:6. Because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So this is the word of the Lord. Praise be to God. So, nasanay po ako na binabasa sa Tagalog. So, minsan lang natin kasi nagagawa yun. So, anyways. Nandito pa rin po tayo sa ating series na reasons Jesus came into the world. Katulad ng nabanggit ko po last week, nandito po tayo sa ating pag-aaral. Usually, pag sumasapit ang Pasko, pinag-aaralan natin itong reasons Jesus came into the world. And nandito na po tayo sa number 24. 24th reason na tayo. And based doon sa pag-plot ko po sa ating preaching calendar, next year tayo, by December, matatapos sa ating 31 reasons Jesus came into the world. Okay, so dito sa ating passage ng John 14:16 to 17 at saka Galatians 4:6, Jesus came into the world to give us the spirit of adoption. Noong bata po ako, may napanood po akong cartoons, or pwede rin sabihin anime. Siguro yung iba sa atin natatandaan ito. Na itong cartoons na ito ay kilala sa tawag na Princess Sarah. Tatandaan siguro natin yun. Based ito sa novel na A Little Princess. Ang gumanap sa pelikula, sa Tagalog version, ay si Camille Prats. Ang pamagat ay Sarah ang Munting Prinsesa. So yung cartoons, nagmula ito po sa si Princess Sarah po ay nagmula sa isang mayaman na pamilya. Nag-aral po siya sa isang magandang English boarding school for young ladies. So pag sabing boarding school, doon ka nakatira. Kung saan ka nag-aaral, doon ka nakatira. And mahal ang bayad sa mga ganon. In London, marami pa rin mga ganong klaseng mga school. Usually, ang mga royal family at saka mga mayayaman, binaboarding school nila ang kanilang mga anak. So, doon nagsistay in yung mga bata. Kaso, on the 9th birthday po ni Sarah, nabalitaan po nila na namatay ang kanya ama.
At walang naiwang kahit anong mana kasi nga nabangkarote sila. Or sa English, nabankrupt sila. Simula noon, nagbago ang tingin ng karamihan kay Sarah doon sa loob ng school. Para matustusan ang kanyang pananatili sa boarding school, ginawa po siyang alipin ni Miss Minchin. Alam natin yun, yung mga pangalan na yan. Nilipat ang kanyang higaan mula doon sa mga sa mga regular rooms ng mga bata na nakakapagbayad para sa kanilang board doon. Nilipat siya sa pinakataas doon sa malapit sa bubungan ng school kung saan napakalamig. So manginginig ka sa lamig doon kasi yun yung attic At hindi lang yun. Doon sa kwartong yun, sa attic, dayami lang ang kanyang higaan. Kung malamig ang gabi, wala rin pinagkaiba bawat umaga, simula nun, para kay Sarah. Walang araw na hindi siya pinahirapan at hinapin ang kanyang inggiterang kaklase na si Lavinia. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay yung mga panahon na nagdidiwang ang buong paaralan kasama ang kanilang mga mahal sa buhay tuwing Pasko. So habang ikaw nasa ilalim ka naman ng bubungan ng school, nag-iisa at tinitiis ang lamig, walang kasama, kasi nilisan ka ng iyong mahal sa buhay at pakiramdam mo wala namang talagang nagmamahal sa iyo. So lahat sila tuwing Pasko, uuwi sa kanilang mga pamilya, pero siya nandun siya sa school, nag-iisa. At malamig na malamig, nag-iisa siya, hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya sa susunod na taon. Yun yung masakit. Sa kasaysayan po ng tao, makita po natin na tayo po ang lumayo sa Diyos. Tayo po ang magkasala. Naging alipin po tayo ng kasalanan natin. Tayo rin ang nagpahirap sa ating mga sarili. Ngunit sa kabila nito, hindi tayo iniwan ng Diyos na nag-iisa. Kapag pinag-uusapan po ang kaligtasan o ang katubusan, ang karaniwang pumapasok po sa ating isipan ay yung relationship natin sa kautusan ng Diyos on the one hand. On the other, ang pinag-uusapan yung relationship natin sa kasalanan, if there is any renewed relationship man. Ganon din, because of salvation, pinag-uusapan din kung ano yung relationship natin sa kamatayan at saka sa kapahamakan. Oo, sinasabi rin natin at maririnig natin ito sa mga Christian circles na we're not talking about religion, we're talking about relationship. Although on the one hand, sasabihin ko, it is, Christianity is a religion as well. Pero what do we mean when we say na it is a relationship? Ano ba ibig sabihin natin? At anong klaseng relationship ito? Yes, kung titignan natin ang sinasabi ni Apostol Pedro, sabi nga niya, we are a chosen race, a kingdom of priests, a holy nation, a people for God's own possession. Itong sinasabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter 2, verse 9, these are the same words na ginamit ng mga propeta sa Israel in the Old Testament. And now, dito sa New Testament, ginagamit ito ni Apostle Peter para sa church, para sa mga Christians, the people of God. May nagbago. But does it end there?
question. Parang pag pinag-uusapan kasi ang relationship, ano ba ang nasa isip natin? Ano ang turing natin sa Diyos? At anong turing niya sa atin? There was a time na sa contemporary Christian music, may mga lumalabas na mga music na parang Jesus is my boyfriend. Parang mga love song ang tunog ng mga awitin. And that is the reason kung bakit tumigil din. Nag-recommend ako na itigil yung pagkanta ng mga contemporary Christian music dahil nalilihis. Hindi ganon ang pinapakita na relationship ng scriptures na Jesus is my boyfriend. Hindi ganon ang datingan ng pagsamba sa ating Panginoon. The Bible reveals more that God has drawn us closer to Him than we think. Hindi tayo ang lumapit sa Kanya, kundi Siya ang bumaba. Time and time again, makikita natin sa scriptures na Diyos ang lumalapit sa tao. Siya ang bumababa. Siya ang nag-aalay na buhay. Siya ang tumatawag. At siya ang ginagawa niyang nilalapit niya tayo sa kanyang sarili. Sabi nga sa ating passage, God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Sa umagang ito, panalangin ko po na mag-minister ang mensahe sa bawat isa, especially sa mga nababalisa o nahihirapan sa ating pananampalataya at buhay. Nawa makilala po natin na ang ating Diyos ay mapagmahal na Ama at tapat siya sa kanyang mga pangako. Nawa matuto po tayo lumapit sa kanyang anak habang pinagkakalooban niya tayo ng mga panibagong naisip, lakas at pagpapahalaga sa kanyang salita upang matutunan natin tumugon sa kanya sa maayos po na pagsamba sa presensya ng Diyos sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos para po sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Para sa series na ito, isa lang po ang ating tanong. Every Sunday, iisa lang po ang ating tinatanong sa scriptures. Ang tanong ngayon ay, what is the reason Jesus came into this world? Ano po ba ang dahilan sa pagparito ng Panginoong Jesus sa mundo? And this leads us now dito sa ating passage sa John chapter 14. Ang ating passage dito po sa book ni John ay climax po ng mga events ng buhay at ministry ng Panginoong Jesus na nagsimula po sa John 13. Ito po ngayon, nasa Passover na po sila and they are in the last days of Jesus' life. At nandito sila ngayon, in John chapter 14, nasa upper room sila. They are spending the Lord's Supper, the first Lord's Supper, and nag-uusap-usap po sila dahil dito, dahan-dahan na nagpapaalam ang Panginoon sa kanyang pag-alis. At pinapaliwanag niya sa kanila ang kanyang paglisan. Sabi nga niya po sa mga apostol sa John 13 verse 33, Little children, I am with you a little while longer. You will seek me, and that as I said to the Jews, now I also say to you, where I am going, you cannot come. So, hindi raw siya magtatagal na kasama nila. At hahanapin daw nila siya. At gaya ng sinabi niya sa mga Hudyo, hindi raw sila makakaparoon sa paroroonan niya. At nasense ng Panginoon ang pagkabalisa ng mga apostol. Of course, kasi kung imagine, 3 years, every day kayong magkasama. Kung saan siya kumain, nandun kayo. Kung saan siya matulog, nandun din kayo. Magkakasama kayo. Magkakaibigan kayo. And now, sinasabi ng Panginoon, aalis na ako. At kung saan na mapupunta, hindi kayo pwedeng makasama. And he was referring to his death. Kaya sinabi niya sa John 14 verse 1 naman, do not let your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. Ito yung famous passage na pagkatapos ng John 14 verse 1 na believe in God, believe also in me. Sinasabi niya,
In my Father's house are many rooms. At doon siya pupunta at maghahanda sila ng kanilang matitirhan. Wala sa isip po ng mga apostol na mamamatay po ang Mesiyas. Ang tingin kasi ng yung mga Hudyo kasi sa isipan nila, ang Mesiyas po ay isang political leader. Wala sa isipan nila na siya po ay magtatagumpay sa pamamagitan ng kamatayan. Para sa kanila, kapag ikaw ay namatay, talunan ka. Talunan ka. Para sa kanila, ang expectation nila kay Jesus, dapat magtagumpay siya laban sa Roma at sa mga dayuhan na nakaupo sa leadership ng Israel. For example, sino ba ang naghahari sa Israel ng time na yun? Si King Herod. Dayuhan si Herod. Idumayan si Herod, hindi siya Israelite. Tapos ang namumuno, syempre, pinili si Herod dahil mapiat siya sa Roma Kaibigan niya yung mga Romans. So, siya yung nakalagay doon. Tapos, syempre, ang nag-govern doon sa buong region ay Rome. Bagamat nakabalik sila sa Israel, at nandun sila ngayon, walang katahimikan. Kasi walang Israelite na namumuno. At malamang ganito ang tumatakbo sa kanilang isipan. Siya ang magliligtas sa Israel. At siya rin ang uupo bilang hari. Pero ano itong sinasabi niya na aalis siya at hahanapin natin siya. Pero hindi tayo pwedeng pumaroon kung saan siya pupunta. Ano yun? Para mawala sa isipan ng mga apostol yung mga bagay tungkol sa mundong ito. Kasi yung mindset nila at saka yung perspective na nila ay may kinalaman sa mga kaharian sa mundong ito. Kaya nga political ang tingin nila sa Mesiyas. Pero hindi political kasi, di ba sabi ni Kristo nga, my kingdom is not of this world. At so para mawala ang isipan nila sa mga bagay sa lupa, pinangako niya sa kanila na aalis siya para ipaghanda sila ng mga silid sa tahanan ng kanyang ama. At muli siyang babalik para kunin sila. Ngayon, habang naghihintay sila sa kanyang pagbabalik, ganito raw sila mananatili sa kanya. Sabi niya doon kanina sa passage sa verse 1 ng chapter 14. Believe in God, believe also in me. Believe in me. Why? Because Jesus is the way, the truth, and the life. Yun yung sinabi niya, yun yung tinestify niya sa John chapter 14. No man comes to the Father, sabi niya, but through me. In other words, it is only in Christ alone na makakalapit tayo sa Ama. Walang iba. At ang lahat daw na nakakakilala sa Kanya ay nakakakilala sa Ama. At ang lahat ng nakakita sa Kanya ay nakita din ang Ama. Because it is the ministry of Jesus Christ na ipakilala ang Ama. It is the ministry of the Son na ipakilala ang Ama. At ang lahat na nagsisipalataya daw sa Kanya ay gagawin ang Kanyang ginawa nung nasa lupa siya. At hindi lang yun, mas higit pa raw dakila ang kanilang mga gawa sapagkat paroroon raw siya sa kanyang Ama. So anuman daw ang kanilang hingin sa kanyang pangalan ay yaon kanyang gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. So lahat daw ng sumasampalataya kay Jesus ay, sabi niya, ganito ngayon. Sinasabi mo na sumasampalataya ka kay Jesus, sabi niya, lahat ng sumasampalataya ay iniibig siya. Sinabi niya sa kanila sa verse 15, kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Para kay Jesus, may ginaganap ang banal na espiritu sa buhay ng mga mananampalataya para mapatunayan na iniibig natin ang ating Panginoon. Hindi whenever we see an instruction sa Bible, especially yung instruction ng Panginoong Jesus, hindi tayo iniiwan ng Diyos na umasa sa sarili nating kakayahan.
may role, may ginaganap ang banal na Espiritu sa buhay ng mananampalataya para mapatunayan na iniibig natin ang ating Panginoon. Which leads us doon sa verses 16 and 17. Sabi po niya, I will ask the Father and He will give you another helper, that He may be with you forever. That is, sabi niya, the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it does not see Him or know Him. But, sabi niya, you know Him because He abides with you and will be in you. May ilang bagay tayong matututunan dito sa ating passage nang ipakilala ng Panginoong Jesus ang banal na Espiritu. In the Old Testament, bagamat nagpahayag ang banal na Espiritu, not much was known tungkol sa Kanya in the Old Testament. And it is only when Jesus Christ preached about the Holy Spirit, doon makikita natin yung greater revelation tungkol dito sa banal na Espiritu. Number one, ano yung matututunan natin sa sinasabi dito ng Panginoon tungkol sa role ng Holy Spirit? Number one, the Holy Spirit is a person. The Holy Spirit is a person. Ang sabi po ng Panginoong Jesus dito sa ating passage, sa verse 16a, I will ask the Father, and He will give you another helper, that He may be with you forever. Mapapansin natin dito na ang reference sa Holy Spirit ay He, hindi it. Ginamitan siya ng He. Therefore, hindi tama yung sinasabi ng ibang mga nagpapalaganap ng kung ano-anong paturuan tungkol sa Holy Spirit na ang Holy Spirit daw ay force or energy. Or ang Holy Spirit daw ay influence. Uulitin ko po, ang banal na Espiritu ay hindi bagay, hindi siya thing, at mas lalong hindi po siya hayop. Member po siya of the Godhead. He is equally powerful as the Son and the Father. He is eternal. He is all-knowing then, just as the Son and the Father are all-knowing also. So kung ano yung majesty and excellency and perfections ng Father and Son, yun din ang makikita sa banal na Espiritu. The Spirit is a person of the Holy Trinity. Tulad ng Ama, makikita rin at ng Anak, makikita rin natin siya sa pasimula sa Genesis chapter 1. Nandun po siya sa paglikha ng langit at lupa. In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void. And the Spirit of God was hovering over the face of the deep. Nandun siya. Nasanay po kasi tayo, on the other hand, siguro natanong nyo sa isipan niya, o kung ganon, ano ibig sabihin na siya yung person of the Trinity? He is the third person of the Trinity. Nasanay po kasi tayo na bilang tao na one nature, one person. For example, ang nature ko po ay tao. Katulad kayo, tao kayo. Your nature is man or human. At ang person nyo, o person ko, ay Raymond. Yun yung personality ko. One nature, one person. Pero ang Diyos, pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kasaysayan ng kaligtasan, pinahayag niya ang kanyang sarili sa tatlong persona. The Father, the Son, and the Spirit. At mayroon silang kani-kanyang mga ministries. May kani-kanya silang mga personalities. Ang Espiritu ay pinakikilala dito ni Kristo na papalit sa Kanya bilang helper, sabi dyan. Or sa ibang versions ang ginamit ay comforter, yung iba advocate, or parang lawyer. At the same time, siya rin po ang Spirit of Truth.
sa verse 17. And as a person, mayroon po siyang specific ministry responsibilities na kailangan gampanan para ma-represent ang Diyos sa atin. Just as Christ had a ministry para i-represent ang Ama, siya rin, meron siya kailangan gampanan para i-represent ang Diyos sa atin. Unahin muna natin yung pagiging helper niya. In relation to Jesus Christ, ang Holy Spirit po ay sinabi dito na ni Kristo na ipadadala ng Ama. He will ask the Father, and the Father will give you another helper. So, ang Ama ang magpapadala dito, in this sense, ng isa pang helper. He will give you another helper. Kasi si Kristo ang unang helper na bumaba. And so, in Christ's absence, siya yung magte-take over sa earthly ministry ni Jesus Christ. Pwede rin sabihin na siya po ang hahalili, siya yung successor ni Jesus Christ. He is itong Holy Spirit is the representative of Jesus Christ sa kanyang ministry sa lupa. Sa panahon natin ngayon, may mga matatandaan tayo na gumagamit ng ganitong title na tao, the Vicar of Christ. Tao. Mali po yun. Pag sinabing vicar kasi, representante. Representative. It is wrong for us to say na ang isang tao ay magiging representative ni Kristo. Ang tamang representative ni Kristo, based dito sa John 14, ay ang Holy Spirit. At hindi po siya tao. Sa original language, itong salitang helper, o yung ibang English versions ginamit ko, comforter at saka advocate, ang salitang ginamit ay nangangahulugang to call alongside. Nandiyan siya sa ating tabi. Ang larawan dito ay parang isang courtroom. Tayo yung nasasaktan at siya yung tumatabi sa atin. Kapag sa atin na naka-attend ng mga courtroom hearings, ano tawag doon sa tumatabi sa atin? Hindi ka pwedeng magsalita sa isang courtroom. Siya kailangan ng magsalita. Hindi ka pwedeng magsalita hanggang hindi ka tinatawag. May magre-represent sa'yo. So, ano tawag to? Minsan natawag sa kanya counsel. Minsan natawag sa kanya, perhaps kung ikaw ang nasasaktan, edi yan yung defense attorney mo. Siya yung legal counsel mo. Kaya nga, counsel or comforter or advocate ang tawag sa Holy Spirit. At the same time, ang Holy Spirit ay hindi lamang ating advocate or defense. May sense din na siya ang nagpapalakas sa atin at nag-aaliw sa atin at tumutulong kapag tayo'y nanghihina. Sabi nga ni Kristo, He may be with you forever. And therefore, hindi nawawala ang banal na Espiritu. Hindi po siya nawawala. Kahit na minsan, natandaan ko po yung isa namin kasama sa youth noon. Nagkakwento siya. Papunta daw siya sa church. Tapos, parang nagdadrive siya ng kanyang motor. At mayroong nag-cut sa kanya. At sabi, napamura daw siya kung ano-anong lumabas sa kanyang bibig. Nawala daw sa kanyang espiritu. Hindi ito. Hindi nawawala ang espiritu. Maaaring nadala siya ng kanyang emotions, pero hindi nawawala ang espiritu. Sapagkat, as sinabi ni Kristo, He may be with you forever. Punta tayo sa Spirit of Truth. So, yun yung role niya as helper. Ang banal na Espiritu po ay hindi lamang helper, siya po ay Spirit of Truth. Sabi nga ni Kristo sa verse 17, that is the Spirit of Truth, whom the world cannot receive, because it does not see Him or know Him, but you know Him because He abides with you and will be in you. Ang ginagamit ng banal na Espiritu para alawin po tayo at palakasin tayo ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang main ministry po ng banal na Espiritu, uulitin ko po, ay
ipaliwanag sa atin ang salita. Ang tool na ginagamit niya ay ang Bible. Minsan natatawa ako kasi pag nagpapasa ako sa Facebook, may mga nakikita ako mga ganitong mga post na may nagpe-pray sa Panginoon, Lord, give me a sign. Give me a sign po na ganito. Ayun, habang tumatawid po siya sa daan, may nahulog sa kanya na sign. Nahulog sa ulo niya yung kanyang road sign. Ayan yung sign mo. Hingi tayo ng hingi ng sign sa Panginoon, andyan yung kanyang salita. Kung gusto natin kausapin ng Panginoon, andyan ang kanyang salita. Gusto natin marinig ang boses ng Panginoon, andyan ang kanyang salita. Minsan nasa cellphone na nga natin. Minsan nasa tablet pa natin. Gusto natin maintindihan ang kanyang kalooban, nandyan ang kanyang salita. Ang ginagamit ng Panginoon para buksan ang ating isipan sa kanyang kalooban ay ang kanyang salita. Itong scriptures is the main ministry of the Holy Spirit. Ang tawag po namin dyan sa theology ay yung the illuminating ministry of the Holy Spirit. Pinapaliwanag niya sa atin ang salita at lumiliwanag ito sa ating buhay. Sabi ni Kristo, hindi raw siya tanggap ng sanlibutan dahil hindi nila siya nakikita at hindi kilala. Sapagkat wala siya sa kanila at wala sa kanila ang katotohanan. And so, hindi ito makikita sa mundo. Kaya nga, mapapansin natin, bakit nung wala tayo kay Kristo, hindi natin maintindihan ang salita ni Kristo. Ba't ang labo? Pero, nang makakilala tayo kay Kristo, biglang lumiwanag ang lahat. Dahil sa Banal na Espiritu. Punta tayo sa pangalawa. So kanina, number 1, the Holy Spirit is a person. Pangalawa, the Holy Spirit proceeds from both the Father and the Son. Dito sa ating passage sa John 14:16, sinasabi ng Panginoong Jesus na ang Espiritu ay nagmumula sa Ama. Sabi nga niya, I will ask the Father, and He will give you another helper. He will give you. So, nagmumula sa Ama ang Espiritu. Si Kristo ang unang taga-aliw at tagapamagitan ng mga hinirang nung nandito siya sa lupa. Ngunit pag-alis niya, ang Espiritu ang magpapatuloy ng kanyang earthly ministry. And it is interesting dahil 2 chapters later, sa John 16:17, ganito naman po ang sinasabi ng Panginoon. So John 16 verse 7, sabi niya, But I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. But, hindi, ibig sabihin, from John 14 hanggang John 16, hindi pa siya tapos na ipaliwanag yung tungkol sa kanyang pag-alis. Ganon ang pagkabalisa ng kanyang mga apostol. Hindi nila matanggap at hindi pa nila maintindihan ang kanyang pag-alis. From John 14 hanggang John 16, pinapaliwanag pa niya yun. At dito sa verse 7 ng John 16, sabi niya, It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, sabi niya, the helper will not come to you. But if I go, ano sabi niya, I will send him to you. So ano ba talaga? Will the Father send the Spirit? Or will Christ send the Spirit? Kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Anong sagot? Both. Ganyan ang scriptures. Ibig sabihin, the Holy Spirit proceeds both from the Father and the Son. At ganun ang tinatanggap ito ng mga early Christians. The first generation of Christians hanggang sa church fathers, pag binasa natin ang work ng mga church fathers, yun ang sinasabi nila. They testify dito sa teaching na ito that the Holy Spirit
proceeds from both the Father and the Son. Hindi natin pwedeng pagbanggain yun. Scripture ito. So number 2 yun. The Holy Spirit proceeds from both the Father and the Son. Kung tatanungin niyo ako, Pastor, naintindihan mo ba yan? Ngingitian ko kayo. Naaaraw ko ba? Hindi. Tao lang ako. Pero tinatanggap ko ito kasi sinabi ito ni Kristo. Hindi siya maaaring magsinungaling. At yun din ang trabaho ko. Ang trabaho ko ay ipahayag kung ano ang nasusulat. Faithfully. Pangatlo, the Holy Spirit indwells God's people forever. Sabi ni Kristo sa verses 16 and 17b, He will give you another helper, that He may be with you forever. But you know Him because He abides with you and will be in you. Sa Old Testament po, pinagkaloob ng Diyos ang Kanyang Espiritu sa mga believers para sa mga works of service. Specific works of service. Tulad sa paggawa ng templo, mapapasa natin yun. Yung ginagawa yung templo, the Spirit of the Lord empowered itong mga people para maging mabubuting mga craftsmen sa pag-design and all that. At hindi lang yun, pati sa pagpapahayag ng salita. In the case of the prophets, sila po yung nagpapahayag sa mga hari para tumino kaya, manumbalik kayo doon sa tipan nyo sa Panginoon. Bagamat sumasa kanila ang Espiritu noong panahon yun para magampanan nila kanilang mga ministry, hindi po siya nanahan sa kanila. Dahil hindi pa nagaganap ang gawa ng anak. Wala pa si Kristo. And so, yung sanctifying work ni Christ in the history of redemption, hindi pa nagagawa. Hindi pa nagaganap. And so, hindi siya nagsistay sa mga believers in the Old Testament. In our passage dito sa John 14, 16 and 17, sinabi ni Kristo na hindi raw kilala ng sanlibutan ang Espiritu. Kaya nga hindi nila siya tanggap. Sa makatuwid, wala po sa kanila ang Espiritu, hindi siya nananahan sa kanila sapagkat hindi siya binigay ng Diyos sa sanlibutan. Anong implication nito sa atin? Sa makatuwid, ang lahat ng ginagawa ng sanlibutan ay walang confirmation ng banal na Espiritu. Kahit na sa tingin pa natin ay tama ang kanilang sinasabi, wala po sa kanila ang Espiritu ng Diyos. And therefore, hindi ka dapat sumusunod dyan. Kasi nga, di ba nga, babalikan natin yung sinabi ni Kristo, if you love me, obey my commandments. Ngunit sa mga nagmamahal at sumusunod kay Kristo, nakikilala natin ang banal na Espiritu sapagkat siya ay tumatahan sa atin. Saan daw siya nakatira? Sa atin. Tinadala siya sa atin at tumatahan siya sa bawat isa sa atin. Ang Espiritu na kay Kristo, ito yung point dyan. Sinasabi ni Kristo ngayon kung, di ba, nung binaptize siya, bumaba ang banal na Espiritu. At yun yung nag-empower sa kanya para sa kanyang ministry. That same Spirit na kay Kristo ay nasa kanila rin. At binibigay siya ng Ama sa kanila. And so, the Holy Spirit indwells God's people forever. Hindi siya aalis. Kahit minsan pasaway tayo. Napakabuti ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun, patuloy lang tayo sa ating mga kasalanan. I think it should convict us. Imagine this, yung sinasabi ni Kristo dito. Sabi ni Kristo,
kailangan kong umalis kasi ipaghahanda ko kayo ng tirahan doon sa tahanan ng aking ama. Tirahan ang pinag-uusapan. Pero habang pinaghahanda ko kayo ng tirahan o matitirhan doon sa tahanan ng aking ama, padadala ko ang banal na espiritu o padadala ng ama ang banal na espiritu para siya naman ang tatahan sa inyo. Para hindi kayo namumulila. At hihintayin nyo yung tamang panahon ng pagbabalik ni Kristo hanggang sa dalhin niya kayo doon sa tahanan ng aking Ama. Which leads us sa fourth point. God sent the Holy Spirit to confirm the believer's sonship in Christ the Son. Bakit mahalaga pinag-uusapan dito yung pagiging anak? Noong panahon po kasi ng Panginoong Jesus at saka ni Apostol Pablo, ang pagiging anak po ay closely tied po sa pagiging tagapagmana. Pag sinabing anak ka ni ganyan, ibig sabihin, ikaw ay tagapagmana ni ganyan. Kahit sa Middle East, ganun pa rin ang usapan. Basta anak ka ni ganyan, halimbawa sinabi na ikaw ay anak, sabihin natin ni Sheikh ganyan, ibig sabihin, tagapagmana ka. At walang pwedeng magsabi na hindi. Ang pwede lang na magsabi na hindi ka tagapagmana o hindi ikaw totoong tagapagmana o hindi ikaw totoong anak, syempre yung tatay mo. Pero ibang tao hindi pwede. So, closely tied sa pagiging anak ang pagiging tagapagmana. Pero hanggat bata pa ang tagapagmana, dito mababasa natin sa scriptures din, na hanggat bata pa ang tagapagmana, in terms of status, walang pinagkaiba yung batang tagapagmana sa isang alipin dahil hindi pa siya handa, nasa ilalim. So, ang gagawin ng kanyang ama, ipapasa ilalim siya sa isang tagapamahala. May magtuturo sa kanya. May tagapangasiwa. Hindi siya maaaring gumawa ng sarili niyang desisyon hanggat bata pa siya. And so, ganito po daw ang nangyari sa atin ayon kay Apostol Pablo dito sa Galatians chapter 4. Ganito ang nangyari sa atin sa kasaysayan ng kaligtasan. Nang hindi pa tayo nakakakilala kay Kristo, nasa ilalim daw tayo ng mga tuntunin ng sanlibutan ito. Alipin tayo ng sanlibutan. And in some other passages of Scripture, ang sinasabi, alipin din tayo ng ating mga kasalanan. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang palayain tayo. Kaya ngayon tayo na nasa Diyos anak ay nabibilang sa mga anak ng Diyos. Ganon yung play of words dito. We who are in Christ are now recognized. We who are in Christ the Son are now recognized as sons of God. Sabi dyan, because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Ganito ang pagkakasunod-sunod dyan. Unang-una, dahil sa ginawa po ni Kristo sa kanyang buhay at kamatayan, inilakip tayo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Mababasa natin yun sa Romans. At time and time again, pag nagbabaptize tayo, sinasabi ko yun. That just as Christ died on the cross and was raised, so we too have died with Him and are raised unto newness of life. Romans chapter 6. We have been united with Christ the Son. Bakit? So that we would receive adoption as sons. At dahil pinaging banal at inilakip tayo sa kanyang anak, ngayon, ang ginagawa ng Diyos, pinagkaloob ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa atin ng mga binilang na maging anak. Parang ganito yan. Ulitin ko. Ang ating pananampalataya ay may past, may present,
may future. Yung future, wala tayong problema dyan. Pinag-uusapan natin ang future, hope natin, sa yung pagbabalik ng ating Panginoon. Pero dito, madalas dapat na pag-usapan din ang ating past at saka yung ugnayan nun sa ating present. Madalas na ang pinag-iisipan lang natin yung present ay tumanggap ako ganito, tumanggap ako sa Panginoon, ganyan, nabaptize ako. Okay yun. Pero kailangan na iintindihan natin kung ano yung kinalaman nun sa ginawa ni Kristo in the past. So ganito yung ugnayan nun doon. Si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Ang ginawa ng Diyos sa atin, inilakip tayo kay Kristo sa kanyang kamatayan. And therefore, kaya sinasabi sa Romans chapter 6, na pati yung lumang pagkatao natin ay ipinako kasama kay Kristo. Namatay. Kaya nga ang totoong nakakilala kay Kristo, hindi na niya binabalikan ang kanyang dating pamumuhay. Nakakahiya sa Panginoon na tayo ay pinako sa kanyang krus at muling nabuhay, tapos ang ginagawa natin ay parang pinapako siya ulit sa ating mga kasalanan. Hindi dapat. Kaya nga, sabi ni Pablo doon sa Romans chapter 6, dahil sa biyaya pa ng Diyos, dapat ba tayo magpatuloy sa ating kasalanan? May it never be. So dahil sa ginawa ni Kristo, so inilakip tayo ng Ama doon sa kanyang ginawa in the past. So that in the present, magkakaroon ng pagbabago sa ating isipan at sa ating mga puso. Pinaging banal tayo dahil sa ginawa ni Kristo at ngayon padadala niya ang kanyang Espiritu para patunayan ang pagiging anak natin. Saan daw pinadala ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak? Sabi diyan, into our hearts. Sabi ni Jeremiah, the heart of man is deceitful above all things. And yet dito makikita natin, saan daw nanirahan ang Banal na Espiritu? Saan? In our very hearts. Ibig sabihin, iniisip ko gaano ka-effective yung ginawa ni Kristo para linisin ang ating mga puso, para doon manahan ang Banal na Espiritu. Sa panahon natin ngayon, ang pagkakaintindi natin sa puso ng tao ay ito yung seat of emotions. Pero biblically, the heart is the seat of all commitment and trust. Sabi nga sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with what? All your heart. And do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Trust in the Lord with all your heart. The heart sa Bible is the seat of all commitment and trust. At dahil doon pinadala ng Ama ang Espiritu, this passage tells us na may pagbabagong nangyari sa ating kaloob-looban. Na kahit tayo mismo na hindi natin kayang baguhin. Kasi yun nga ang natin, inclinations natin. And it is God, the Spirit, it is God who now sits in our very heart, in the very seat of our commitment and trust. Sabi ni Apostol Pablo, God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Sino ang tumatawag dito sa Ama? Sino ang nananalangin dito? Tayo ba? O ang Espiritu? Sabi dyan, God has sent forth His Spirit into our hearts, crying, Abba, Father. Yung sa atin dyan, mapapansin natin, God is the subject,
And He is the one sending the Spirit of His Son. Ano ang contribution natin dyan? Yung hearts natin. Pero sino ba talaga ang sino ba ang tumatawag dyan? Tayo ba? O yung Spirito? Ang Spirito. Siya ang nananalangin dito. In other passages of Scripture, mababasa natin na si Kristo rin ang nananalangin para sa atin. At the same time, nandito sa passage na ito, ang Espiritu ang tumatawag sa Ama. Sa original language, ang mga salitang Abba, Father, ito po ay nasa Aramaic at Griego. Ang ginamit ni Kristo ay Abba, Father. Ayon sa mga scholars, ang salitang Abba ay term of endearment or intimacy na katumbas ng daddy sa panahon natin ngayon or sa iba sa atin, Papa. Parang gano'n. Pero hindi lang yon. It does not only indicate closeness. Ang Abba ay ginagamit din sa mga legal text. Halimbawa na lang kung namatay ang iyong tatay at i-claim mo na ang iyong mana, may nakita po ang mga scholars na mga legal text sa ancient Near East na ang ginagamit nilang address doon sa yumaong ama ay Abba. So anong ibig sabihin dito ng Panginoong Jesus? Binigyan tayo ng Diyos ng karapatan na lumapit sa Kanya. Siya ang nagtuturo sa atin kung paano lumapit sa ating Ama at kung ano ang sasabihin bilang Kanyang mga anak at tagapagmana ng kaharian. Yun ang ginagawa ng banal na Espiritu. So that as He, the third person of the Trinity, cries Abba, Father from our hearts, we too cry Abba to our Father in heaven. Matatandaan natin mayroong verse sa Bible. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Dito sa passage, ano yung abundance of our heart? Sino ba ang nasa heart natin? Espiritu. At anong sinasabi ngayon ng heart natin? Mula dito sa ating puso, anong sinasabi ng banal na Espiritu? Abba, Father. Tumatawag siya. Therefore, out of the abundance of our heart, ito na rin ang panalangin natin. Just as the Holy Spirit cries, Abba, Father, from our hearts, ito na rin ang panalangin natin kasi binigyan tayo ng karapatan na tumawag sa Ama. He is testifying in our hearts na kay Kristo tayo at binilang na tayong mga anak at tagapagmana ng kaharian. Hindi na po tayo mga alipin. At ganun kaganda ang ginawa ng Diyos. Mga kapatid at kaibigan, itong gawain ng Diyos, itong commitment niya na ipadala ang Espiritu ng Kanyang anak para manahan sa atin at patunayan na tayo kabilang sa sambahayan ng Diyos, ay hindi afterthought. Hindi ito basta naisip ko, may idea ako. Yun na yun. Hindi po siya reaction sa mga pangyayari. Nagkasala si Adan at si Eva. Ganito ang gagawin ko. Magre-react siya. Hindi po reactionary ang Diyos na parang wala siyang alam. At nung makita niya, nagulat siya sa nangyari kay Adan at kay Eva. Ito, kailangan magbago ang ating plano. Hindi siya ganon. In His loving kindness, nangako ang Diyos na siya ang gagawa ng paraan para magkaroon ng pagbabago sa puso ng tao. And from the very beginning, alam na ng Diyos kung ano ang mangyayari sa tao. Alam na niya ang ating kalugmukan. Alam niya na papasok ang kasalanan. Alam niya na ang tao ay mamamatay. Kaya nga, from the very beginning, nasa panukala na ng Diyos na ang maluluwalhati ay si Kristo. Ano kinalaman ni Kristo dito? Di ba? Ito ngayon. Makikita natin sa Bible, from Old Testament, pinag-aralan natin yung kasaysayan ng kaligtasan. Ang Diyos kapag nakipag-relationship sa tao, pag lumalapit siya sa tao, nakikipagtipan siya.
ang tipan ay mahalaga sapagkat doon pinapahayag ng Diyos ang kanyang mga blessings. And at the same time, yung consequences din kapag hindi ka sumunod. Pero ang kinaganda kasi, time and time again, sinira ng tao ang kanyang tipan sa Diyos. Ang kinaganda ngayon ng eternal covenant. Sabi kanina sa awitin natin, kung matatandaan natin yung lyrics, everlasting favor is His covenant. Ano ibig sabihin ng mga writers? Pwede natin palitan yung favor ng grace or loving kindness. Everlasting loving kindness is His covenant. Ang everlasting covenant po, ganito ang sinasabi. Sa Ezekiel 36:24-27, around 600 years bago dumating ang Panginoong Jesus, pinangako ng Diyos. Yung ibang mga covenant sa Bible, pag binasa natin, may mga conditions kasi. Dito sa eternal covenant, ang condition ay nasa Diyos, wala sa tao. Sabi niya, "For I will take you from the nations, gather you from all the lands, and bring you into your own land." Sabi niya, I will take. Siya ang nag-i-initiate. "Then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean." Siya ang gumagawa. "I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols." Verse 26, "Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you." Ayan na. Diyan na natin makikita yung ginagawa ngayon, yung sinasabi ni Yesu Cristo. Yung fulfillment ng pangakong ito. "I will give you a new heart and put a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe my ordinances." Those who love Christ will walk in His commandments, will obey His commandments, because it is God who promised to put His Spirit within you. Anong role ni Kristo dito? Noong unang panahon, ang mga tipan ay nilalagdaan sa pamamagitan ng dugo. Pinapatibay sa pamamagitan ng dugo. Buhay para sa buhay. The reason God's people are being gathered today, the reason we are considered clean from all our filthiness, the reason pinadala ng Ama ang Espiritu at nagkaroon ng pagbabago sa ating mga puso ay ito. Dumanak ang dugo. Hindi dugo natin ang ginamit. Ang dugong ginamit ay dugo ng banal na anak. Upang tayo na dating mga alipin ng kasalanan at sanlibutan ay maging malaya kay Kristo at maituring na mga anak at tagapagmana ng kaharian. Salvation is free. Grace is free. Pero hindi ibig sabihin na porket free ay wala itong halaga. It cost the life and blood of the Son for grace to flow upon us. Mga kapatid, purihin natin at pasalamatan ang Diyos sa Kanyang dakilang gawa. Mahalin natin siya sa pamamagitan ng pagtalima sa Kanyang salita. At manatili tayo sa katotohanan hanggang sa Kanyang pagbabalik. Ngayong Pasko, we have reason to rejoice dahil hindi tayo iniwan ng Diyos na mag-isa at walang kasama sa ilalim ng bubungan na nanginginig sa lamig. Hindi niya tayo iniwan sa ating kalugmukan at kasalanan.
Pinatunayan niya na siya ay tapat sa kanyang mga pangako at umaapaw sa pagmamahal sa atin. Kahit napakarumi natin, nilinis niya tayo at pinalaya tayo. Paano niya ginawa yun? Jesus came into this world. And what is the reason that Jesus came into this world? My brothers and sisters, Jesus came into the world to give us the spirit of adoption. In Christ, mga kapatid, the good news is hindi ka nag-iisa. Kabilang ka sa kapatiran, sa sambahayan ng Diyos at sa mga tagapagmana ng kaharian. Isa puso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang ating tapat at mapagmahal na Panginoon. Time na lang. Our loving Heavenly Father, we thank you for the good news. In it, O Lord, we see Christ's excellent work and God's awesome plan in redeeming mankind to the glory of the Son. We praise you, O Lord, because in your wisdom, you sent not only your Son, but your Spirit as well. So that we would be able, O Lord, to express our love for Christ by obeying His commands. And so we are thankful for the enabling power of your Spirit that works within us. We are thankful also, O Lord, that He confirms, Panginoon, the new relationship that we have with you, that Christ has earned for us. He teaches us how to approach you. He teaches us how to pray to you, how to call on you. And it is not, O Lord, that you are simply a God who is far away. But the Spirit teaches us that you are a God who is near. And that it is right that we call you our Abba Father. Because you have promised your people that we would inherit the kingdom. And so we pray, O Lord, that you would grant us to persevere, Panginoon, amidst the trials, the temptations that we face, Panginoon, each day. We pray that you would sustain us, preserve us, grant us strength, remind us of Christ and His Word, that we should remember to always walk in them. And in doing so, we pray, O Lord, that we would continue in this until you return. And so we thank you, dear Lord, for the Word that corrects us, your Word that nourishes us and strengthens us, and your Word that gives us hope so that we can expect better things, a better world, a better life. Just as you have promised. And so we praise you today. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen.
ay dadako na po tayo sa ating ministry of giving, our tithes and offering. Buksan po natin ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 9, verses 7 to 9. At ito po sinusunod. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. As it is written, He has distributed freely, He has given to the poor, His righteousness endures forever. Tumayo po tayo lahat. Tayo po'y umawit ng papuri sa ating Panginoon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, all heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Tayo po'y manalangin. Tumuli aming Diyos sa mga salamin, na sa inyo, Panginoon, nagmumula ang biyaya at pagpapala. Salamat sa araw nito. Sa inyong salita na aming napakinggan. Salamat, Panginoon, dahil hindi na kami binabayaan. Kami ay dumok sa aming kasalanan, pagkus. Kami inyong niligtas sa pamamagitan ng iyong biyaya. Sa pamamagitan ng iyong awa at pag-ibig sa amin. Ibigay niyo ang kaisa-isang anak ng Panginoong Kristo na siya. Ibigay na kanyang buhay para sa amin. At siyang ibig sa amin ang patawiran sa inyong harapan. At sa pamamagitan niya, Panginoon, kami ay narito. Nagkagalakan sa aming mga puso at isipan. Kailangan kang pasasalamat sa inyo at sa biyayang pinagkalog mo sa amin. Yung kagandahang loob, ang iyong pagliligtas. Salamat yung Panginoon na binigay niyo ang banal na Espiritu upang siyang aming maging tulong, Panginoon, upang makita namin ang iyong kagandahan sa iyong salita. Kilala namin ang lubusan ng Panginoon. Ang karamihan, ang kalwalhatian, ang kabanalan. Salamat, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na kayo siyang patuloy na bigay sa amin ang kalakasan, karunungan, Panginoon. Hanggang sa muling inyong pagbabalik, Panginoong Siya Kristo, upang makasama ka sa buhay na walang hanggan. Ipupuli sa inyo ang tamang Panginoon. Wala na po. Dalangin namin, Panginoon, sa aming pagbibigay, sa biyayang pinagkalog niyo po sa amin. Dalangin namin, magamit namin ito sa pangangailangan ng Iglesia, pagtulong sa aming kapwa, at higit sa lahat, Panginoon, magamit namin sa pagpapalaganap ng iyong salita, ang Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Sa Pinoon, Panginoon, marami ang kakilala sa iyo. Ang mga tupad na wala pa sa inyong kapan, Panginoon.
ay lumapit. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang magbigay sa amin ng kalakasan sa araw na ito, sa aming mga gagawin. Muli, Panginoon, kami ilipupulit, ipapasalamat sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa tabi sa pangalan ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to him who is able to establish according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen. God bless you.